Bang Ilonggo. Please subscribe And like. and share. I'm Rosella Aquino from the Manila Times. Ang question ko po is, marami pong pondo ang ating PhilHealth. Kaya po bang mabigyan ng 100% benefit sa mga ating kababayang Pilipino? Anyone care to answer from our esteemed candidates? Totoo, baka yung 100% depende sa anong klaseng sakit. Kasi baka hindi na kaya kung pinag-usapan natin dito, bypass, heart bypass, iba yung mga ganun. Pero kung pinag-usapan, let's say, dialysis, mga ganun, dialysis, baka kayanin. Huli namin na ilagay, na ipasa yung automatic member ng mga seniors. Automatic membership. Yun sa mga napasan namin dati na ini-implement naman ngayon. As far as the budget of PhilHealth is concerned sa kabuuan, baka to a certain extent, dapat, kaya. Sa ibang bansa, basta tama paggamit ng pondo, maganda ang healthcare health insurance nila. May nangyari na po yung bill 2 months ago para doon sa at least sagutin ng PhilHealth 30% ng hospital bill, particularly sa private. Kasi sa public, zero billing eh. So, we're talking about private. Ang problema, meron daw PhilHealth, pero pili lang yung mga sakit. Pero yung ordinary sakit, kailangan tingnan mo muna bago ka magpa-hospital, tingnan mo muna pasok ba ito sa PhilHealth na 30%. Mukhang hindi naman yung yata tama. Kailangan na siguro, kung dala mo yung PhilHealth, ang tama po, yung PhilHealth is health insurance mo eh. Dalhin mo lang sa ospital, problema ay pangatanggapin ng ospital yung PhilHealth kasi matagal magbayad. So parang useless. We need to change that. Kaya nga po dun sa pinagawa bill sa Congress ay 30% and then pwede mong gamitin para tanggapin ka ng hospital because the government will guarantee na mabayaran yung hospital. Yun na lang kasi ang problem. So, mabigo. Marami utang mga Pilipino sa mga hospital natin. Kaya ayaw. Tapos parang pili-pili lang. Parang titignan mo muna sa website nila. Ano bang papasok ba sa 30%? Otherwise, yun ang problema. Pero, nag-file mo tayo at least 30% kung hindi man kaya na 50%. Kasi nakausap na po namin dati, si dating chairman ng PhilHealth, presidente ng PhilHealth, si Lesma, sabi niya hindi raw kaya 50. Sabi niya at least 30. So, ongoing na ho yan, nandiyan po yan, nakafile sa Congress, ng 30% na sagutin. Pero, we also filed another bill para sa mga OFWs natin na siguro gawin nila 100% pag OFWs and his family. Di naman po sila ganun karami. Because after what they have been doing to our country, helping out our economy, and then calling them as bagong bayani, pero wala naman sila natatanggap na benepisyo. At least ito is a benepisyo, telling them na thank you for your service and for helping our nation. Ilibre na siguro yung kanilang hospital bill and their loved ones. Thank you. Anything to add? More insights? Yes, Lawrence. To directly answer your question, 100% hindi kakayanin. Base doon sa mga datos na naririnig natin, coming from PhilHealth itself, mismo yung bagong presidente ng PhilHealth, sabi niya, hirap sila. Remember, ang PhilHealth, sinasubsidize ng government through the national budget para ma-augment yung mga binabayad ng mga paying members. Pero hindi naman lahat ng Pilipino na nag-a-avail ng benefit sa PhilHealth nagbabayad ng, sabihin natin, premiums, yung binabawas na sa kanilang sweldo. Kasi sabi nga ni Tito Sen, na-exempt na lahat yung seniors sa pagbabayad ng dues, membership dues. So sa pupunin yun, subsidy. Pag kinuwenta natin yung subsidy ng gobyerno na nanggagaling sa General Appropriations Act, baka sobrang dami. Ang titignan natin yung pag-implementa nga ng Universal Healthcare para mapag-aralan, magkano ba talaga yung kailangan ng PhilHealth para matustusan, kung hindi man 100%, at least ma-expand yung mga cases na mako-cover nito. Tayo, naka-experience tayo ng mga hospital, napakaliit talaga ng na-discount natin from PhilHealth para bang hindi commensurate doon sila nakakarta sa sweldo natin. So, yun. Usapin ang budget yan eh.
Kaya medyo komplikado. So, again, I'll answer your question, hindi kakayanin 100% sa ngayon. Yes, Attorney Abalos. Sa akin naman, no, I mean, it's obvious na talagang hindi kakayanin. Pero kung isang bagay ang dapat maintindihan at maunawaan ng kababayan, yung an ounce of prevention is better than a pound of cure. Pero sa PhilHealth kasi na pwede kang magpa-check up eh. At hindi lang babayaran yung mga pang-check up mo rito, pati gamot na kinakailangan mo babayaran. Sad to say, hindi ito ina-avail ng karamihan ng mga members dahil hindi nila alam na merong ganito silang karapatan. I think they should be aware of this. PhilHealth should really have this campaign of awareness about this program. Thank you so much. Journal at Mass TV. Ang tanong ko po, ano pong solusyon or matagalang solusyon ang naiisip po ninyo para sa flood control problem sa mga binabahang lugar sa Laguna tuwing panahon po ng tag-ulan? Alright, Pagkaran sa pamatagalan, tanggalin natin ang corruption. Check na natin mga flood control. Ano yung flood control? Yung mga dredging? Yan talaga yung number 1 culprit. Pero kung alam, isang equipment, isang backhoe na ang proyektong kino-cover niya, 50. Pang show lang. Pagka mayroong mag-inspeksyon, o kaya pangkuha ng video, kakalkalin yung dumi. Pagka malis na yung mag-inspeksyon, o kaya nakuha na ng video, lilipat sa kabilang lugar, isang backhoe, ang presyo ng ang cost ng isang project 50 million. And there are 50 projects. Imagine that's 2.5 billion down the drain. So alisin natin yung corruption at titulo yung ating flood control. Go ahead, Attorney Abalos. Okay. Nung nasa MMDA ako, ay pinag-aralan po rin namin ito eh. Tignan muna natin yung problema. Ang problema ng Laguna Lake ay basta pumunta ka sa isang lugar, wala nang labasan ito eh. Ipit na ito eh. So anong dapat mong gawin para maibsan ang tubig dito? Ang isang planong tinanggap ko no sa MMDA ay magkaroon ng underground tunnel, flood control tunnel, na yung paglabas mo ng tubig, kinokontrol mo unti-unti, no? Up to Manila Bay. So, remember, we have a subway right now. And these are the boring machines na ginagawa ngayon na subway from Valenzuela going to the airport. Pwede gamitin ito. Ibubor mo sa ilalim. Ngayon, para makamura ka siguro sa instrument of right of way, doon lang sa ilalim ng mga main road, doon ka dumaan. No? Pero it's a plan, but it's worth looking into it. At least may plano ka. Dahil ginagawa ito sa ibang bansa, like I think in Malaysia, they've been doing this kind of thing. It's a worthwhile plan habang nakokontrol mo, basta tumataas sa tubig na unti-unti mong maipapalakas o nababawasan mo. For me, it's one of the things na dapat pag-aralan na may. Thank you. Thank you so much, Attorney Abalos. Let me just interrupt for a moment to acknowledge the arrival of our esteemed senatorial candidate. Para sa kanya, hindi pwede na. Dapat better, Abby better. Ngayon sa balota, Honorable Mayor Abby Binay. Alright, and we move back to the question. I believe, Sir Erwin, you have an answer? Yeah. Ang flood control po kasi, yan ang pinakamalaking kita. Previous administration, winalang hiya yung farm to market road. Kasi farm to market, nagawa, bubulldozer yung isang lugar, pagkatapos na bulldozer, sa puto yung puno. Farm to market road na. Kaya pag may ulan, nagkakabaha, dumudulas, walang silbi. Ngayon flood control, tama yung sinabi pa ni Senator Singh, flood control. E dapat talaga magbukay kita, maglalagay ka naman malaking culvert, etc. Sewage. Hindi eh. Dadala ng backhoe doon sa ilog, tanggal ng mga buhangin, may dump truck, flood control. Meron naman, napakaliit, imbis na kasing laki ng dump truck yung pagdaluin ng tubig, yung culvert. Kasing laki lang ng hita para makatipid. Diba? Or minsan, hindi pa tinatapos. So, malaking kita po sa flood control. Tama po yung kailangan talaga. This has to stop. Kasi po talaga, winalang hiya, inabuso for quite some time itong flood control. Nabisto yung farm to market road doon. May bago ngayon flood control.
kailangan talaga silipin niya sa next budget hearing, dapat hindi na makalusot yun. Matter of fact, between you and me, pinahold ni Pangulo yung flood control na yan. Naka-FLR po yan for later release. May mga file po ng mga mambabatas, hindi flood control sa area na pinahold po ng Pangulong Marcos at pinaimbestigahan. Ongoing po yan po yan. Thank you so much. Any last thoughts on this topic before we move on to the next question?